Hindi tayo dapat nag-aalala. Wala kang ginagawang masama, hindi papayag ang Diyos na tumalabang sumpa. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. What a sort of punishment for a man who is hard-headed. Ng isang Kristiyano, at pagka ikaw ay galit sa isang tao, ginawang ka ng masama, huwag mong susumpain siya. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-U3, tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. Para sa ating mga newcomers o mga baguhan, ang ating pong ginagawa rito, tayo ay nanonood ng mga religious videos, preachings, homily, sermon, basta mga religious videos po na nire-request po ninyo via YouTube and Facebook. Binibigyan po natin ng reaction. And for this particular video, we are very excited to give a reaction. Ito po ay isang compilation ng mga itanong mo episodes patungkol daw po sa sumpa. Ayan. At parang included din yata Kulam kung hindi ako nagkakamali. At ang first nga na magtatanong dito ay ang popular na journalist dati, si Michael Fahatin. I'm not sure kung active pa rin si Michael Fahatin ngayon, pero yan ang nakikita ko dito sa atin pong unang video. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT, member ng International Public Speaking Organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So mga ka-youth, hindi po ako member ng MCGI at ang church po na kinabibilangan ng the late Brother Eli Soriano ay Members Church of God International. Hindi po ako member, isa lamang po akong video reactor ha. Maaari, as I am watching, I may agree or disagree, but definitely wala po tayong religious agenda. Wala tayong sinasabi ng isang particular na religion ay kaaniban ninyo or wag niyong kaaniban. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. 3:9. Anong dito si kapatid na Michael Fahatin. Narito po siya. Gandang araw po, Brother Eli. Ang katanungan ko po ay paglilinaw. Sa panahon po kasi ngayon marami nagsasalita na laban sa kanyang kapwa. Ang iba po ay nagsasalita pa na isinusumpa kita sa kahirapan, sa sakit, maging sa kamatayan. Meron po bang kapangyarihan talaga ang itong individual na pagsusumpa? Kung meron po, saan po galing itong Good kapangyarihan na ito at nababali po ba ito? Very good question. Alam mo kapatid, ang sumpa na ginagawa ng tao, mula pa nung unang mga kasaysayan ng mga tao, ay nangyayari lang kung mayroong sapat na dahilang masasabi nating justifiable reason. No? Doon sa Kawikaan, sa Kapitulo 26, versikulo 2, ang nakasulat ganito: kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Kahit na sumpain mo na sumpain. Ako nga, sinumpa na ako na sinumpa ni Kibuloy eh. Napatay na ako ni Kibuloy sa sumpa niya eh. Kawa ng Diyos, hindi naman tumalab dahil wala namang kadahilanan para sumpain ako eh. Nagsasalita lang naman ako ng salita ng Diyos eh. Kasi kaaway. Pinapabulaanan ko lang naman ang sinasabi ni Kibuloy. Kaya, kasi mali, hindi tama sa Biblia. Ang batayan ko naman Biblia. Aba nagalit sa akin yung mama. Pakinggan mo kung ano ang sabi niya. So to the members of this guy, who is now declared a blasphemer in the kingdom of God, you have 6 months to leave that group. If you won't leave that group, you will be included in his judgment. You will all be ushered to hell when you die. Or while you're still alive, your soul is already marked for destruction. So that the group of this leader, I am telling you, get out. Lahat sa inyo na mananatili dyan, bibigyan ko kayo ng 6 months. Umalis kayo dyan. Kung di kayo alis dyan, kung ano ang kanyang kaparusahan, ganyan din ang tatanggapin nyo.
So this group of Eli Soriano, Dating Daan, MCGI. of the Dating Daan, your leader is already damned and judged. Wow. Because it is not our fault, it is his fault. Because last night, a revelation came to me. He is declared here and there in the kingdom of heaven and in the kingdom of heaven on earth that this guy has crossed the point of no return. He is a blasphemer. He has committed the unforgivable sin. So that I will tell you how that revelation came to me and what will happen to him. He will be inflicted with a deadly, serious disease he cannot overcome. And it will eat up his guts. What a sort of punishment for a man who is hard-headed because of the sin of pride. Mga kapatid, 6 na buwan daw, patay na ako. Nung sabihin niya yan, February 6, 2005, andyan pa ako sa Pilipinas noon. Dapat nung August 6, patay na ako. 2005, August 6, patay na ako. Ngayon June 29 na yata. 2018. Binilang talaga no? 13 years and 4 months and 23 days. Awa ng Diyos, napatunayan ko, yung sumpa niya, mali. Yung Diyos niya, nagsabi sa kanya raw na mamamatay na ako ng 6 months, hindi tunay na Diyos. Yun, maaari, ganun yung sinasabi ni Presidente na estupido. Oh. May mga Diyos na nilikha ng tao sa kanilang kaisipan Hindi naman totoong Diyos. Sinasabi nila sa ibang tao na yun ang tunay na Diyos. Okay, wait a minute. Itong na-mention ni Brother Eli na stupido ng presidente kung 2018 to. So, ang tinutukoy niya si President Duterte siguro. Tandaan niyo po, naging issue po yan Naging kind of controversy nung sinabi ni President Roddy Duterte yung stupid God, something like that. Yan siguro yung reference na tinutukoy dito ni Brother Eli. Pero mabalik lang tayo ng saglit lang mga na-observe lang natin as we are watching the video. Looking at just the speaking skills ni Apollo Quiboloy, you could actually appreciate the guy being well-spoken. And bilang isang pastor, if you notice, ang hilig niya rin pala sa sound bites, You have reached the point of no return. Wow! Parang quotable quotes talaga You're damned, you blasphemer, something like that. Because of your sin of pride. Interesting style. So ito po yung mga pagka-oratorical, yung modulated yung voice. I remember we also gave a reaction to Pastor Apollo Quiboloy. Pero going back here on what Brother Eli is saying, yung sinabi na sumpa sa akin nito ni Pastor Quiboloy, hindi nagkatotoo. Maybe the God that he has on his mind is not the right God because what he said here did not come into fruition, kumbaga. So anyway, let's continue. Mga estupido nga siguro yung mga ganong Diyos na nagsasabi ng kasinungalingan. Tama si Presidente Duterte ron. May Diyos na estupido. Sabi niya kasi, narinig ko na ang Diyos niya may logic. Yung ibang Diyos walang logic. Tawag niya estupido. Pagaman masakit pakinggan kung titignan mo sa isang banda, pero naman talagang dinidiyos ang mga tao, hindi yung tunay na Diyos. I hope na hindi yung Diyos ng Biblia ang sinasabi ni Presidente Duterte, Kasi ayon sa Biblia, 4:8 ng Galacia, ganito nakasulat. Gayunman ang panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos. Kayo'y nasa pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Merong mga hindi talaga Diyos Pero kinikilala ng mga tao, sinasamba, inoopera ng serbisyo. Maganda, kapatid na Michael, panoorin mo yung PK. Yung isang pelikulang gawa sa India. Makikita mo American ba? complexity of human faith.
Magandang pelikula yon. Hindi po yung alien siya. Isang parang fiction. Ano? Pero parang ganun, maganda siyang panoorin. 10 Meron years, kasi more than 10 hindi years mga ago. tunay na Diyos. PK. I hope na hindi ang sinasabi ni Presidente Duterte yung Diyos ng Biblia. Kasi yung Diyos sa Biblia, hindi stupido yon. Isang Diyos na walang kasing talino yon. Lahat ng logic nasa Kanya. Kaya ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungang matuwid at sa Kanya ang karangalan at kapurihan. Balik ako doon sa sinasabi ko na merong mga tao, iba kasi ang Diyos nila, kaya hindi sila nakakakilala nung aral. Pag merong mga nagkamali, sinusumpa na nila at gusto na nila parang mapahamak na iyon ugali ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kasi kung kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Basahin natin ang unang Pedro 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Basahin natin sa English, kapatid na ganyan. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Alam mo, yung sumpa, is just the opposite of blessing. At yung pagsumpa sa panahon ni Kristo, awal yun eh. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Imbis na tayo manumpa, dapat mag-bless ka. Imbis na sabihin mo, sinusumpa kita. Sabihin mo na, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Yun ang expression ng isang Kristiyano. At pagka ikaw ay galit sa isang tao, ginawang ka ng masama, huwag mo susumpain siya. Ipagpasa Diyos mo, gaya nung ginawa ni Arkanghel Miguel nang nakikipagdiskusyon siya sa Diablo. Basahin natin ang 1:9 ng Judas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Kita mo, sabi si Arkanghel Miguel, Arkanghel yun, ano? Magtaas na Sawayin ka posisyon nawa. ng Arkanghel yun o ng Anghel. Ang kadiskusyon niya yung demonyo yung Diablo. Hindi gumamit laban sa Diablo ng isang hatol na may pag-alipusta. Yung pag-alipusta sa Biblia, almost synonymous yun sa pagsumpa. Ang sabi, hindi gumamit yung si Arkanghel Miguel ng hatol na may pag-alipusta doon sa Diablo. Kundi ang sabi ni Arkanghel Miguel, sawayin ka nawa ng Panginoon. Amo? Yung masamang-masama na itong Diablo hindi nagsalita si Arkanghel Miguel ng sumpa kundi bahala na Diyos sa'yo, tawain ka nawa ng Panginoon. Yun ang ating pwedeng masabi. Pag halimbawa sinusumpa tayo, sawayin ka nawa ng Panginoon.
At huwag tayong mag-alala kasi kahit nasumpain ka ng sumpain ng mundo, magbasa ka lang sa internet, ako pinakamasamang tao sa mundo hanggang Russia. No? Kasi ikinalat ng mga iglesia ni Manalo ang maraming mga kasiraan laban sa akin. Gaya ng ginawa nila kay Minorca, yung ministro nila na nag-refugee sa Canada because of religious persecution. What they did to Minorca, they are doing. What they did to me, they are now doing to Minorca. Yun ang sabi ni Minorca sa interview niya sa media, no? Ganyan ang ugali ng iglesia ni Manalo kung ano-anong masama ang iimbento yung laban sa'yo. Galing hanggang Russia, mababasa mo sa internet, hanggang kahit saan lugar. Ang mga tao ay sa akin, may sinasabing laban. Merong minumura ako sa online. Merong ina mo no? Sabi ko, talagang ganon kasi si Kristo. Iyan sinasabihan pang may demonyo Pero dapat nating iganti. Bahala na ang Diyos sa inyo. Lalo na kung wala ka namang ginawang kasamaan sa kapwa. So it really reminds me, no, yung idea nga po syempre na you have to turn the other cheek. So I think it is clear here what Brother Eli is saying na for a Christian, dapat hindi ka mag-release ng sumpa. Dapat ang i-release mo is yung kabaliktaran ng sumpa, which is blessing, no? So curse, and then opposite niya is blessing. So you don't curse someone. So naalala ko din tuloy dahil naging viral din po yun. No? Kung maalala nyo yung birthday ni Cara David, yung kanyang wish is sana mamatay na lahat ng kurakot. Ayan, yun ang sinabi niya. So that is not good. Tama po ba mga ka-U3? Kasi you are wishing kumbaga ill will towards another person. Although, I'll be very honest with you mga ka-U3, hindi naman lagi na naiinis ako kapag nakabasa ako ng mga balita dahil nga I try my best to detach from politics and current events, pero may nabasa po kasi ako. Actually, it's what happened yesterday, no? Nang isang motorcycle taxi rider, Move It yata, sa Move It, ay sinaksak, no, ng isang pasahero na may record na for sure, no? At saka parang notorious yata na nangu-hold up ng kakarnap niya, no? Something like that. Without any warning, sinaksak niya na lang bigla, no? Naging viral pa nga yung CCTV video. And honestly, mga ka-U3, what is more sad is yung interview ng lola saying that yung kanyang anak na 3 years old, magpo-4 ngayong October, ay may autism, namatay yung mama nun just a month after na she gave birth to that child. And single dad yung lalaki nga na pinatay. So, uli lang lubos na yung baby. So, nakakaawa po talaga mga ka-U3. So, sa mga ganong sitwasyon, isn't it too much to say na gusto ko na mag-suffer din yung kriminal dahil sa kanyang ginawa na kahayupan, mga ka-U3? Or just humans lang naman talaga, ano? And we aim and we hope for justice dahil napaka-unfair po na nangyari sa pamilya na naghahanap buhay lamang po ng marangal, ano? So anyway, Brother Eli here is saying na ipagpasa Diyos na lang. Maybe just leave it all to God and maybe God will render justice that is needed. Kahit anong sumpa hindi tatalab, salita ng Diyos yun Ngayon, ang delikado lang kung hindi ka sa Diyos, kung hindi ka taong sa Diyos, Tatalaban ka. Ili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ayun, hindi ka pwedeng galawin ng Diablo o ni Satanas kung anak ka ng Diyos. Siyempre, ang anak ng Diyos, may protection yan. Anak lang ng presidente, may protection Anak pa ng Diyos ang wala. Kaya, yung protection na yun, yun pwede kang lagyan ng parang bulletproof. Sa sumpa, no? Sa pakikialam ng mga ang totoo, nandun ako sa Libertad sa Pasay Meron dong isang alam ng mga tao mangkukulam yun. Pagkakita sa akin, tinignan ako, diretsahan sa mata, nakatingin siya, pero medyo nakayuko. Sabi niya, alam mo, Brother Eli, may kumukulam sa'yo. Ang ganun ba ako? Sabihin mo, masasayang yung effort niya. Kasi, yung nasa Pampanga ako na
nagsasalita ako sa mga public places, nakamit ako ng matanda na gano'n. Tumayo sa harap ko, tapos kung ano-ano mga pinagsasabing Latin, at nakasombrero siyang malaking gano'n. Siguro ako, parang minamagic ako ng matanda para, sabi ko sa matanda, nung nakaka-10 minutos na, sabi ko, Apo, masayang yan yung pagal mo. Kasi kako, mas malaki yung akin kaysa sa'yo. Binasa ko ngayon yung 4-4 ng unang Juan. Kayo'y sa Diyos, bumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sa English, kapatid na Daniel, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. ayon, greater is He that is in you. Lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Ang nasa sanlibutan, yung kanilang Diyos, si Satanas. Nasa 4-4 yun ng 2 Korinto. Tinatawag si Satanas na Diyos ng sanlibutang ito. Mas dakila yung Diyos ng Kristiyano Kaya hindi naman tatalab sa iyo yun. Huwag kang mag-alala. Pero talagang mayroong mga ganong tao, sumusumpa sa tao, gusto yung kapwa niya masaktan, gusto yung kapwa niya magdusa. Hindi naman tatalab yun kung ikaw ay sa Diyos. At kung wala namang dahilan, hindi rin tatalab yun. Pero kahit walang dahilan, pwede kang maperwisyo kung hindi ka sa Diyos. Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos, kumbaga sa isda na nasa dagat, walang may-ari. No? Kahit sino pwedeng umuli. Kahit doon sa Benin South, sa China Sea. Kaya kita mo, huli na natin inaagaw pa ng mga nung mga ang masasabi ko kapatid, hindi tayo dapat nag-aalala. Wala kang ginagawang masama, hindi pa. Salamat po, Brother Lee. Sige, salamat. Salamat din sa pagdalo mo, kapatid. Alam mo, ngayon lang kita nakita, pero yung boses mo, kilala ko yun Hindi ba reporter siya? Kilala ko yun. Hindi lang kita kilala sa muka, pero kilala kong boss. Sa pagpalaing ka naman ng Diyos, samahan ka nawa, kapatid nga Michael. Ang sumpa na ginagawa ng tao, mula pa nung unang mga kasaysayan ng Sumpa mga o kulam. tao, ay nangyayari lang kung mayroong sapat na dahilang masasabi nating justifiable reason. No? Same na kanina. Doon Pareho. sa Kawikaan, sa Kapitulo 26, versikulo 2, Kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Kahit na sumpain mo ng sumpain. Ako nga, sinumpa na ako ng sinumpa. Awa ng Diyos, di naman tumalab dahil wala namang kadahilanan para sumpain ako Nagsasalita lang naman ako ng salita ng Diyos Pinapabulaanan ko lang naman ang sinasabi kasi mali, hindi tama sa Biblia. Ang batayan ko naman Biblia. May mga Diyos na nilikha ng tao sa kanilang kaisipan Hindi naman totoong Diyos. Sinasabi nila sa ibang tao na yun ang tunay na Diyos. Kasi ayon sa Biblia, 4:8 ng Galacia, Gayon man ang panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. merong mga hindi talaga Diyos Pero kinikilala ng mga tao, sinasamba, inoopera ng serbisyo. Merong mga tao, iba kasi ang Diyos nila, kaya hindi sila nakakakilala nung aral
Pag mayroong mga nagkamali, sinusumpa na nila at gusto na nila parang mapahamak na, iyon ugali ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kasi kung kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Basahin natin ang unang Pedro 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Basahin natin sa English, kapatid na ganyan. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Yung sumpa is just the opposite of blessing. At yung pagsumpa sa panahon ni Kristo, bawal yun eh. Imbis na tayo manumpa, dapat mag-bless ka. Imbis na sabihin mo, sinusumpa kita, sabihin mo na, pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Yun ang expression ng isang Kristiyano. At pagka ikaw ay galit sa isang tao, ginawang ka ng masama, huwag mong susumpain siya, ipagpasa Diyos mo, gaya nung ginawa ni Arkanghel Miguel nang nakikipagdiskusyon siya sa Diablo. Basahin natin ang 1:9 ng Judas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Si Arkanghel Miguel, Arkanghel yun, ano? Mataas na posisyon ng anghel yun. Ang kadiskusyon niya, yung demonyo yung Diablo. Ang sabi, hindi gumamit si Arkanghel Miguel ng hatol na may pag-alipusta doon sa Diablo. Yung pag-alipusta, sa Biblia, almost synonymous yun sa pagsumpa. Kundi ang sabi ni Arkanghel Miguel, sawayin ka nawa ng Panginoon. Masamang-masama na itong Diablo hindi nagsalita si Arkanghel Miguel ng sumpa kundi bahala na Diyos sa'yo. Sawayin ka nawa ng Panginoon. Yun ang ating pwedeng masabi. Pagkalimbawa, sinusumpa tayo, sawayin ka nawa ng Panginoon. At huwag tayong mag-alala kasi kahit nasumpain ka ng sumpain ng mundo, magbasa ka lang sa internet ako pinakamasamang tao sa mundo Okay, mga kayuthi. So parang repetition lang po itong nakikita natin kanina. So the first part was from the actual na itanong mo kay Soriano episode, and itong second naman po is from Brother Eli channel. But still, it brings home the same point nga po, mga kayuthi, ng opposite nga ng sumpa is releasing blessing. And kahit nga na si Saint Michael the Archangel, ang kanyang kinakausap na ang Diablo na, pero hindi niya rin binigyan ng hatol na may pang-aalipusta. Very interesting phrasing there, mga kayuthi. So ang dating po sa akin is hindi tayo kumbaga mag-judge, humans as we are, dapat hindi tayo magbigay ng hatol, hindi tayo magbigay ng judgment, kumbaga leave it all to God, kumbaga, yun ang sinasabi ni Brother Eli dito. Kaya nga it's a good reminder for sure for those people na sometimes, like for myself, I really wish yung mga criminal po ng ill will dahil sa kanilang ginagawa na inhustisya at dahil sa kanilang mga napiperwisyo at napapahamak, the Bible is saying that as Christians you should not speak ill towards them. Wag mo silang i-curse, wag kang mag-wish na dapat may masamang mangyari sa kanila, mamatay sa kanila, something like that. And one more point na gusto ko pong i-mention, so sino ang tinatalaban ng mga sumpa, ng mga kulam, yun daw po mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, mga kayuthi. But if you believe in a greater God, for sure, hindi ka tatalaban. Kaya nga sabi ni Brother Eli daw po kanina is mas malaki yung sa akin. Kasi ikinalat ang maraming mga kasiraan laban sa akin. Hanggang Russia, mababasa mo sa internet, hanggang kahit saan lugar, ang mga tao ay sa akin, may sinasabing laban. Minumura ako online. Sabi ko, talagang ganon kasi si Kristo, lahat ng ginawa, kabutihan sinasabihan pang may demonyo Pero ang dapat nating iganti, bahala na ang Diyos sa inyo.
Lalo na kung wala ka namang ginawang kasamaan sa kapwa. Kahit anong sumpa, hindi tatalab. Salita ng Diyos yun eh. Ang delikado lang kung hindi ka sa Diyos. Kung hindi ka taon sa Diyos, pwedeng tumalab sa'yo pati kulam. Pwede kang makulam. Kaya ka sa Biblia, may mangkukulam eh. Totoo yun, may mangkukulam sa Biblia. Witchcraft. Merong mga taong may kapangyarihan ng demonyo na nanmimirwisyo ng kapwa, kinukulam, binabarang, may kung ano-anong tawag sila dyan. Ano. Pero sa taong sa Diyos, hindi tumatalab yun. Basahin natin ang unang Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka pwedeng galawin ng Diablo o ni Satanas kung anak ka ng Diyos. Siyempre, ang anak ng Diyos, may protection yan. Anak lang ng presidente, may protection eh. Anak pa ng Diyos ang wala. Kaya yung protection na yun eh pwede kang lagyan ng parang bulletproof. Sa sumpa, ang totoo, nandun ako sa Libertad sa Pasay eh. Meron dong isang, alam ng mga tao, mangkukulam yun. Pagkakita sa akin, tinignan ako, diretsahan sa mata, nakatingin siya. Sabi niya, alam mo, Brother Eli, may kumukulam sa'yo. Ang ganun ba ako? Sabihin mo, masasayang yung pagod niya. Kasi, nung nasa Pampanga ako na nagsasalita ako sa mga public places, nakamit ako ng matanda na ganun. Tumayo sa harap ko, tapos kung ano-ano mga pinagsasabing Latin, sabi ko sa matanda nung nakaka-10 minutos na, sabi ko, Apo, masayang yan yung pagal mo. Kasi kako, mas malaki yung akin kaysa sa'yo. Binasa ko ngayon yung 4:4 ng unang Juan. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Sa English, kapatid na Daniel, Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. ang nasa sanlibutan, yung kanilang Diyos, si Satanas. Nasa 4:4 yun ng 2 Korinto. Tinatawag si Satanas na Diyos ng sanlibutang ito. Mas dakila yung Diyos ng Kristiyano eh. Kaya hindi naman tatalab sa iyo yun. Huwag kang mag-alala. Pero talagang mayroong mga ganong tao, sumusumpa sa tao, gusto yung kapwa niya masaktan, gusto yung kapwa niya magdusa. Hindi naman tatalab yun kung ikaw ay sa Diyos. At kung wala namang dahilan, hindi rin tatalab yun. Pero kahit walang dahilan, pwede kang maperwisyo kung hindi ka sa Diyos. Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos, kumbaga sa isda na nasa dagat, walang may-ari. Kahit sino pwedeng humuli. Ang masasabi ko, kapatid, hindi tayo dapat nag-aalala. Wala kang ginagawang masama, hindi papayag ang Diyos na tumalabang sumpa. Pero kung meron kang ginawa talagang tasumpa-sumpa at sinumpa ka ng hindi sa Diyos, maaaring tumalab yun. Pero kung sa Diyos ka, hindi tatalab yun. At kung walang kadahilanan, hindi tatalab yun. Ganon ang sinasabi ng Biblia. Totoo ba ang mangkukulam? Totoo yun. Nasa Biblia, may mga mangkukulam talaga. Basahin natin ang Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakyapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Tawag diyan sa Biblia, manggagaway.
Basahin natin ang Kukulang ang 21:8, kagawad. kapatid na Daniel. Magandang balita, Biblia. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan at lahat ng sinungaling. Sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Sa ibang salin ng Biblia, mangkukulam. Sa ibang salin naman ng Biblia, Manggagaway. ay manggagaway. Pareho lang yun. Kaya talagang may mangkukulam. Paano ang paraan para sila ay mapigil? Hindi mo sila mapipigil, kapatid. Yang mga alagad ni Satanas, hindi titigil yan. I'm not sure if aware po kayo nito, pero the reality is, one of the reasons why nag-increase yung ano pa yan witchcraft tsaka mga mga wicca, yung mga Wiccans, di ba? Is because, to be honest, because of Harry Potter. Kasi di ba, mga sorcerers, mga ano po yan elements ng witchcraft, di ba? And wizardry, and magic. So kumbaga, na-bring yung sorcery into the mainstream because of movies like that. So does it mean then that Harry Potter is evil? Yan mga kayo-3. Pero story fantasy lang naman yun, ano? Pero it's interesting that people, especially young generation, nagkaroon po talaga ng interest na because of that, mga kayo-3. Anyway, so sinasabi ni Brother Eli, totoo, may mga mangkukulam and there's really nothing you can do about it. Dahil ito pong mga kapangyarihan nila ay nagmula sa demonyo, hindi po yan mula sa Diyos. And I'm guessing ang magiging direction ng answer ni Brother Eli is just focus on your own protection because your God will protect you. You know, something like that. Basta't masama, hindi tumitigil yan sa paggawa ng masama. Ang magagawa mo lang ay magpasakop ka sa Diyos para wag kang talaban ng kulam. Pagka kasi anak ka ng Diyos, napapasakop ka sa Diyos, hindi ka pwedeng magalaw ng mangkukulam. Basahin natin ang 5:18 ng unang Juan. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Yung masama, hindi pwedeng galawin ang anak ng Diyos. Kaya kung hindi mo man mapipigil yung mga mangkukulam ng mangkukulam yan, para makaligtas ka sa kanilang kapangyarihan, mapasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos. Maipanganak ka ng Diyos. Sa orihinal, walang malas na tao. Lahat ng tao ginawa ng Diyos na mabuti. Kaya lang ang tao merong ginawa sa kanyang sarili. Basahin natin ang Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ang lahat ng tao ginawa ng Diyos matuwid. Tingnan mo yung isang bata pagkapanganak. Ang bata kahit anong klaseng kulay, kahit anong itsura, pagkabata nakakatuwa Ang bata malinis ang kalooban, walang masamang mata, walang masamang kamay ang bata. Basta ang bata lumabas sa bahay bata ng ina, matuwid yun. Sabi ng Haring Solomon, nakita ko na ginawa ng Diyos na matuwid ang tao. Lahat tayo mula sa pagkabata matuwid. Ngunit ang ginawa ng iba, nagsihanap sila ng maraming katha. Maraming ilusyon, maraming kasinungalingan, hindi totoo. Kaya tayo sumasama ang tao. At pagka sumama na ang tao, malas talaga. Alam mo, malas yun. Yung taong hindi sumusunod na sa Diyos, sabi dun sa Kawikaan 3, ganito ang ating mababasa sa versikulo 33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Tamo, ang sumpa ng Diyos nasa bahay ng masama, yung malas. Ngunit ang pagpapala naman ng Diyos, yung blessing, yung swerte, ay nasa tahanan ng matuwid. Pagka matuwid ka sa Diyos, pagpapalaing ka niya. Ngayon, wag mo namang maisip sana, kapatid,
Ay ang pagpapala ay laging material na mayayaman ka, dahil kang pera, nakapalasyo ka, hindi ganon. Ang pagpapala ng Diyos hindi nasusukat sa mga bagay na material. Hindi rin naman nasusukat ang swerte sa mga bagay na material. Basahin natin ang Lucas. Ganito ang sabi ng ating Buenas tsaka Panginoon malas. Jesus sa 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang sabi ng Panginoon, ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Hindi ko mo marami kang tangkilik o marami kang kayamanan, maswerte ka na. Yung iba, sinasabi nila yung swerte, inire-refer nila sa maraming pera, maraming kayamanan. Hindi nasusukat dun Marami kang ang pera, wala namang kapayapaan sa puso mo. Mas mabuti pa yung isang mahirap na wala namang problemang malalaki. Nakakatulog sa gabi. Ang problema nga lang ng mahirap kung saan kukuha ng almusal at saka ng hapunan Yeah. pero yung marami, mayayaman naman, ang problema mismo yung sarili nila. Merong hindi makatulog. Yung mahirap, pagod na pagod. Paghiga nung mahirap, naghihilik pa Basahin natin ang 5:12 ng Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Kita mo, yung tulog ng manggagawang tao, yung mahirap, mahimbing. Kahit konti lang ang kinain, kahit ang marami, mahimbing pa rin ang tulog ng manggagawang tao. Pero, yun ikang kasaganaan ng kayamanan, di magpapatulog sa kanya. Halimbawa, marami kang milyon sa kwarto mo, may kumaluskus lang na pusa, di ka na makatulog, akala mo, nino-hold up ka na. Ganyan. Kaya, alam mo, yung swerte, hindi nasusukat yon sa dami ng kayamanan. Ang swerte, yung taong kahit walang pera, mabait ang asawa, mabubuti ang mga anak, mabuti siyang tao, wala siyang mabibigat na sakit. Swerte yun. Pero mayaman ka nga, marami kang pambili ng gamot, may diabetes ka naman, di ka makakain ng ice cream, malas mo. At yun, ang nangyayari yun, karaniwan na sa mga taong masasama. Okay, mga ka-youthy, dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, sa mga supporters po ni Brother Eli or sa mga supporters po mula sa MCGI, ano po ba, bitin po ba? I'm sure, yan po yung itatype niyo dyan po sa ating comment section. But a little bit lang, no, doon sa last part na sinabi ni Brother Eli, as to the discussion on people na born na malas. Ayan, may tao bang pinanganak na malas na? Kasi kung titingnan natin, di ba, kung ang ating babasehan ay ang financial situation, for example, or yun nga, no, yung mga circumstances sa kanilang pamilya, siguro in a way we can say that they are in kumbaga a very difficult na situation. Pero kasi yung idea kasi ng malas, no, from the Spanish word mala, masama. But for the Filipino translation, it's unlucky. So Brother Eli is saying, no, walang tao na likas na malas, ano po. So once you have God, you are more quote-unquote lucky. Especially na ang measurement, kumbaga, ng success, ang measurement ng kaginawaan ng buhay ay hindi necessarily financial lamang. Yun ang sinasabi ni Brother Eli dito, na mas masarap pa nga ang tulog ng mga mahirap. And I do remember, my dad, when I was young, he used to say na minsan ang kayamanan ng tao, kapag mayaman ka, ang yaman mo, ang wealth mo, yun din ang nagsaserve as your own prison. Di ba po? It limits you instead of giving you more freedom, and nabaliktad na. Anyway, so ano pa po yung first part? Siyempre, hindi ko na po maulit lahat ng mga interjections ko as I was watching the video for the first time. Pero yung mga main points lamang, yes, mangkukulam, they exist. Yung mga witchcraft, ayan, yung mga sumpa, nangyayari din yan, no? Ginagawa ng mga tao yan, lalong-lalo na yung mga kapangyarihan na yan ay hindi nanggaling sa Diyos. Ito ay nanggaling sa Diablo. Although, one more thing mga kayo-3, buti na remember ko, sa last video po natin, no, na pinanood kanina about sa malas nga po, Brother Eli mentioned about sumpa ng Diyos sa mga masasamang tao. What does that mean exactly mga kayo-3? So, my understanding then is God
curses on the evil people. It's like God can give punishment, God can give penalty sa kanila, but only God does that and we cannot. Tama po ba mga ka-U3 na pwedeng isumpa ng Diyos, no, ang mga masasama? You know, something like that. So please comment below mga ka-U3 because I find that also very interesting. But anyway, it's a short video. Maraming salamat po sa panonood. We have more than 205, close to 206,000 subscribers na. Kapag hindi ka pa subscribe, oy, mag-click ka na dyan sa taas. Ayan. And also watch that video over there. Playlist over here. I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. See you later.